pong nangyari? Bakit po biglaan ang pagkawala ng anak ninyo? Nasa Pilipinas pa lang siya, na-diagnose na meron siyang cervical. Talagang OFW po ang anak niyo? Talagang buong buhay niya, talagang nasa ibang bansa siya. Alam niya nang may sakit siya, tumuloy pa rin siya kasi ang katwiran niya sa akin, tayo wala tayong pera. Masakit po bilang tatay na nawalan ng anak. Pero may iba po tayong hinahanap ngayon eh. Bukod po kasi sa pagkawala ng anak ni tatay, may naiwang mga gamit. Galing ako ng DMW, sabi dapat kasama. Then tinuro ako sa OWA, tinuro na naman ako doon sa DMW. Tinuro na naman, ano ba yan? Sabi ko po, wala rin eh. Unang lapit pa lang talaga ni Tatay Danilo sa ating opisina, talagang yung luggage lang talaga, maibalik talaga. Wala man ako nirereklamo, yung luggage lang. Tama. May mga sumbong tayong ganito, Sir Carl and Dina, wala naman tayong gustong bitagin. Gusto lang natin alamin kung nasaan, bakit naiwan, or talagang solusyon dito, maibalik sa Pilipinas. Besides the fact na napaka-importante ng mga gamit, nakakatulong kasi yung mga bagay na yan sa grieving process. Para sa iyo naman din, I think nakikita ko na parang ano siya, alaala din ng iyong anak. Mahalaga din para sa iyo sana na ma-return yun sa'yo. Tama po ba? Yes po. Alright. Lumapit po ako sa bitag kasi hiningi ko ng tulong para makuha ko yung mga bahagahe ng anak ko na namatay, si Jacqueline Manansala, na nasa Kuwait. 2015 po, taong 2024 po, namatay ang anak ko si Jacqueline Manansala sa sakit niyang cervical cancer. Nakuha ko naman po siya noong April 25, pero hindi po nakasama yung bagahe. Yung bagahe niya pong 3 kahon. Lumapit na po ako sa DMW, sa OWA, ilang beses, pabalik-balik, papasa-pasa sila, turo ng turo. Hanggang umabot po ng 5 buwan, wala pa rin po. Ang gusto ko lang po ngayon, makuha lang po yung mga luggage ng anak kong namatay na si Jacqueline Manansala. Yun lang naman po ang hiling ko. Sir Ben, Sir Carl, pakitulungan nyo naman po ako sa munti kong kahilingan. Ang hinihiling ko lang naman po ay yung bagahe ng anak ko, yung 3 kahon. Gusto ko lang po maibalik sa amin kasi pag-aari po ng anak ko yun. Mahalaga rin sa amin, tsaka masakit ang pagkamatay ng anak ko. Para po sa reklamong ito, makasama natin ngayon ng live sa ating studio si Tatay Danilo Manansala. Magandang araw po, Tatay. Magandang araw. Opo. Di pa tayo nag-uumpisa, medyo na si Tatay. Talagang napapaiyak na siya. Kasi nga po, Tatay, una sa lahat, nakikiramay po kami sa nangyari sa anak niyo po. Pero pasensya na, kailangan namin itanong, ano pong nangyari? Bakit po biglaan ang pagkawala ng anak ninyo? Nasa Pilipinas pa lang siya, na-diagnose na meron siyang cervical. Okay po. 2022 na alam niya na. Then, binigyan siya ng permit ng doktor sa Chinese to travel, fit to travel naman. Okay naman, opo. Oo. So, ano po naging trabaho 23. ng anak niyo sa abroad? Ano po? Ano pong trabaho niya sa abroad, Tatay? Account holder po sa KRH company. Gaano na po siya, ano pong bansa ulit, Tatay? Kuwait po. Okay. Gaano po siya katagal doon nakapag-stay? 4 na taon na po. Pero galing po siya ng Brunei 12 years. Talagang OFW po ang anak niyo? Talagang buong buhay niya, talagang nasa ibang bansa siya. Kaso, Tatay, may nangyari. Ano pong nangyari, Tatay? Yun nga alam niya nang may sakit siya, tumuloy pa rin siya. Kasi ang katwiran niya sa akin, tayo wala tayong pera. Kailangan ko. Para sa pamilya. Okay lang po, Tatay. Pasensya na po at kailangan nating itanong. Pero sa ngayon, syempre, kahit papano, masakit po bilang tatay na nawalan ng anak. Pero may iba po tayong hinahanap ngayon Bukod po kasi sa pagkawala ng anak ni tatay, may naiwang mga gamit. Tama po? Ano pong nangyari sa mga gamit, Tatay? Kailan po nauwi dito ang anak ninyo? April 25 po. To 24. Nilibing ko ng April 30. Dapat sabi, galing ako ng DMW sa may Ortigas. Sabi, dapat kasama. Kasabay, dapat kasabay. Oo, kasi member ng OWA yung anak ko Hanggang 2024 December, member. Hindi nga nangyari. Then, tinuro ako sa OWA, Buendia, F.P. Harrison. Tinuro na naman ako doon sa DMW. Tinuro na naman. Ano ba yan? Sabi ko po, biro mo Makati to Buendia, pag ganun ako. Wala rin Then, nag-email na isang anak kong panganay, yung ate niya, sa Kuwait Embassy. Ayun, sumagot naman
na ang luggage nandun lang naman sa opisina ng KRH sa Kuwait. Naiwan nga talaga. Naiwan. Oh, ganun. Tatay, bakit po ang grabe rin ang effort mong hanapin yung mga gamit na to? Ano ng anak ko yun eh. Gamit ng anak mo. Meron po ba tayong specific na kailangang hanapin, dokumento? Hindi, yun lang. Talagang naiwan niya. Yung personal effect niya lang. Yun. So parang yung mga kagamitan ng anak mo Kasi ay... damit lang naman yun, tsaka mga cellphone niya. Ay, Pero parang para sa iyo naman din, I think nakikita ko na parang ano siya, alaala din oo naman. ng iyong anak na dahil yun yung huli niyang gamit na nagamit din nung nakaraan. So parang mahalaga din para sa iyo sana na ma-return yun sa iyo. Tama po ba? Yes po. Alright. Yun naman talaga, ang unang lapit pa lang talaga ni Tatay Danilo sa ating opisina, talagang yung luggage lang talaga, maibalik talaga. Wala man ako nirereklamo, yung luggage lang. Tama. May mga sumbong tayong ganito, Sir Carl and Dina, wala naman tayong gustong bitagin. Gusto lang natin alamin kung nasaan, bakit naiwan, or talaga ang solusyon dito, maibalik sa Pilipinas. Makita niyo po. Yun lang naman. Opo. Nagkaroon kami ng aksyon dito, Tatay. Bago namin i-air yung sumbong mo, syempre nakapagtawag-tawag na po kami. Actually, kasama natin ngayon sa studio, Sir Carl, si Bitag Luke. Si Bitag Luke ang magre-report tungkol dito sa mga development na nangyari at update para kay tatay. No? Hindi pa natin sinabi kay tatay kahapon kung ano yung nangyayari. Pero ngayon na tayo magre-report at sasabihin kay tatay kung ano ng status ng kanyang mga hinahanap na gamit. So Luke, go ahead. Sir, ma'am, good morning po. Anyway po, nakipag-ugnayan... Good morning ka rin kay Tatay. Good morning din po, Tatay. Good morning din po. Okay. Bali po, nakipag-ugnayan po tayo sa Department of Migrant Workers. At yun nga po, napag-alaman po namin, Tatay, na ang yung mga bagahe po ni Ma'am Jacqueline, yung anak nyo po, ay nakuha na po, kumbaga, maipapadala na po. Approximately September 2 po ngayong taon, nakuha na po yung mga bagahe. Tapos sabi nga po ng DMW, approximately din daw po, October 26, ay mapapadala na po sa iyo yung mga bagahe ni Ma'am Jacqueline po. Salamat. Salamat sa inyo. DMW din ang nagkumpirma, Tatay. So sigurado naman po to, talagang aabangan natin yung ng mga luggage. So siguro once na pagdating, baka magpadala din kami ng staff na para at least ma-document or mapakita natin na talagang nakuha ninyo yung mga kagamitan na hinahanap ninyo. Alright? Panibagong salubong ulit sa airport, Tatay. Oo. Alright. Ngayon naman, siguro tawagan natin si Dr. Camille Garcia. We just want to consult para lang makausap siya kung anong kanyang analysis at panig dito sa kabuuan na nangyari dito kay tatay. So magandang umaga po sa inyo, Dr. Camille. Hi, Carl. Good morning. It's nice to be back. Yes po, ma'am. No? At magandang umaga po sa inyo. At ma'am, ano pong sa tingin niyo dito sa case po ni tatay? Okay, una-una, alam mo, sa atin, besides the fact na napaka-importante ng mga gamit, pagdating sa ganyang pagkakataon na nawala ang isang tao na mahal mo sa buhay, nakakatulong kasi yung mga bagay na yan sa grieving process. Kasi kung nakikita mo na, syempre, wala yun eh. Kung minsan yun na lang yung mga memories, sabi nga nilang gano'n, hindi mo, maaaring nakalimutan mo yung person, pero yung, kung ano yung memories na nakikita mo, kahit mga picture, naglilinger yon. And that is how you will be able to cope dun sa grief mo, yun sa pagdadalamhati at saka pagluluksa mo. Tapos eventually, dun mo na makikita yung para how you'll be able to go on with your life na makaka-move on ka and let go. Pero it doesn't follow na makakalimutan mo yung tao na yun. Pero yung sentiments na nakita mo yung mga gamit niya, malaking factor yun. Lalo na sa isang siyempre, pag yung matanda ka na or senior ka, ang tendency kasi maglilinger ka sa mga gantong bagay. Hindi ibig sabihin na materyoso ha, hindi ibig sabihin yun. Ang pinupunto natin dito, nakakatulong siya para sa ganon, yung pagdadalamhati ng isang tao ay hindi aabot sa punto na magkaroon ng depression. Alright, napakalaking bagay, Dr. Camille, talaga ang mga gamit kasi nga naibanggit ko din kanina, ma'am, na kung saan parang ito ay huling alaala and kahit papano yung mga gamit na yun, yun yung pinakahuli na ginamit niya. So, Kate, Dean, may tanong ba kayo kay Dr. Camille? O kaya tatay, baka may gusto kong itanong kay Dr. Camille. Or Doktora, baka baliktarin po namin, baka may gusto po kayong ipayo kay Tatay Danilo. Dahil medyo recent lang po ang pagkawala ng kanyang anak at inaabangan nga po talaga niya itong mga gamit na ipapadala na po sa atin dito sa Pilipinas.
Okay. Tatay, una-una, no, syempre alam natin, ina-anticipate natin or na sana dumating na kaagad yung mga bagahe na yan. Alam ko po na malaking factor ito na makakatulong para sa ganun, yung nangyayari sa inyo na nagdadalamhati kayo, maibsan siya. Pero hindi po ibig sabihin na tayo maglilinger sa mga gamit na yan. So, pwede nating itabi yan, pero eventually, talagang sabihin na natin, ang iisipin natin yung magandang nagawa, yung mga magandang alaala na pwede natin sabihin na ito yung nagawa ng anak ko. Kasi kumisan, yung po mga bagay na yun, yun yung talagang mas lalo nagpapahalaga na meron na nagawa ng anak natin sa atin. Kaya sana, sa akin lang po, yung pagliluksa natin, normal po na proseso yun, pero wag po tayo umabot sa punto na iiyak tayo ng tuloy-tuloy dahil kasi nawala yung ating anak. Dahil kasi ang pag-iisipan po din natin yung ating mga sarili na kailangan pa rin po natin pangalagaan para sa ganun, hindi po tayo magkakaroon ng mental health issue. Yun lang po. Alright. Sige po, Dr. Camilo. I think that's good enough dun sa mga nasabi ninyo at malaking bagay na din po dun para kay tatay. So, maraming salamat po sa inyo, Dr. Camille. Thank you rin. Alright. Ngayon naman, no, tatay, asahan naman natin yung pagdating sa Yes. October 26. October So, 26. moving na siya. Konting araw na lang. Inaasikaso na yung mga gamit. salamat. So, once naman pagdating, mag-update din kami sa inyo. At the same time, magpapasama din kami ng tao para at least makita talaga kung yun yung kagamitan na Tsaka yung sasakyan na wala po kami sasakyan eh. Opo, sige po, may service okay lang, po. tatay. Kami na po bahala pagdating dun sa pag-claim ng bagahe. Alright? Sige Salamat po, tatay. Maraming salamat. Salamat din po, salamat. Alright. At dyan po tayo nagtatapos sa sumbong na to. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak. Tatak bitag, ilalaban ka di iiwan. Ito ang hashtag ipobitag mo. Ako po si Danilo Manansala, yung humingi ng tulong sa Bitag. Nagpapasalamat po ako sa inyo, Sir Carl, Ma'am Kate, tsaka Sir Radin. Nakarating na po kahapon yung bagahe ng anak ko, si Jacqueline Manansala. Ito na, salamat. Dumating na yung bagahe ng anak kong galing sa LBC, galing sa Kuwait. Salamat, dumating na, andito na. Ako hindi ko pa nilapit sa inyo, malamang matagalan pa eh. Tapos puso po akong nagpapasalamat kasama po ang aking pamilya sa inyong programa. Sana marami pa po kayo matulungan. Salamat po.